tayong masasabing magandang ranking sa Asian level or sa world level? Yes. This coming World Championship in Singapore, actually we have already 4 swimmers nominated. Meaning, hindi ko masabing qualified pa, pero Kasi sa ranking isa nila. ranking nila. And happy kami that they are not universality. They achieve the QTB and QTA. Like Kyla Sanchez ng QTA, Shani Chua, Dian Santos, and Adrian Legar. They achieve the QTB, meaning that nakuha nila yung cut-off time. So yun, very Coach Kyla Sanchez, Kyla Sanchez, Shani Chua, Ian Santos. Dian Santos, and Adrian Legar. Sino yan? Alexander Legar. Si Eclair. So, lahat sila qualified. So, walang universality in this World Championship. Very good yung ranking natin dito. So, happy si Kong Eric at saka si President niya sa mga development natin. Actually, dahil siyempre parang sa mga nakalipas na taon, tuwing may kasaling swimmer, dahil lang sa universality, di ba? Hindi tayo nakakapagpadala dahil pumasa sa qualifying standard. That's a good development pagdating sa swimming. And dito naman sa swimming sa CH, so we have 10 swimmers. So, kung pansin nyo, napakaliit lang yung lineup natin doon. Compare sa mga nakalipas, kung magpadala tayo ng swimmer, umaabot ng 2 buhay din. Hindi lang, isang daan pa O eh. isa lang pa. Pero ito quality, meaning yung qualifying time dito is bronze finish na last age, meaning mga podium finish to mga time nila. So bronze finish yan. So ang ibig sabihin niya, coach, kung yan ang pinagpasya mo, bronze medal finish na pass sa CH, ibig sabihin itong 10 na to, automatic bronze medalist na. posible yan. Kasi lumalakas din naman yung kalaban natin. So dapat solicit tayo ng training. So ito lang, maliit lang state but quality yung pagkakaroon natin. So Roseanne, siyempre naririnig mo mga challenges on the part of the officials. Siyempre pinaglalaban kayo nila pagdating sa paghahalap ng mga scholarship. Pinaglalaban kayo para mabigyan kayo ng sapat na allowances, suporta from government or even sa private sector, no? So as an athlete, ano nararamdaman mo para matumbasan itong mga sakripisyo din ng mga official? At syempre, yung pagtingin ng mga kababayan mo na talagang nagdarasal din para sa tagumpay mo. Yung coach niya. Bilang isang atleta, sa tingin mo, role mo dapat doon ka na. Gusto ko lang po magpasalamat sa pagsuporta mo ng PII po at ng PSA mo. Basta sila Mary po at kay Sir Anthony. Lagi ko lang po hindi sa sarili ko na gagawin ko po yung best para lang basta lahat ng tao po ng mga sumusuporta po palagi sa akin. Itong panalo mo ba, first time mo nanalo sa international official? Hindi po. So yung mga nakalipas, ano yung mga saan ka nanalo? Maraming bansa, iba't ibang bansa po. 2018 po, 2017, susunod po yung panalo. So matagal ka rin pala gumawa internationally. Pag nandun ka, ano yung napapansin mo na para bang pag nakita mo sila, sa tingin mo may edge talaga sila o kaya-kaya mo naman pala. Parang
kahit po sa mga laro ko, lagi kami nakakabahan sa matatakot po dyan. Pero lagi mo po isipin na yung takot at kaba po mawawala rin. Saka may mga kapalit po na Meron ka bang parang ang tawag dito, yung parang seremonya bago lumaban? Kasi yung ibang atleta, nakukwento nila sa amin, pagka lalaban sila, kunyari, meron isang atleta na kailangan ang isusunod niyang damit nakabalikan. Yung iba naman talagang nagdarasal ng todo. Ikaw, ano yung seremonya mo? Hindi special? yung sa akin po yung ginagamit ko lang po palagi na sinusunod ko. Ano po yung ginamit ko sa training ko. Gusto ko po, ayun rin po yung nagamitin ko sa laro. Kasi parang pag nag-ano po, pag nag-iba po ako na sinusunod, may mga time po na palpak po yung ito, tapos sobrang lakas po ng kaba ko. Parang sobrang takot po po. Maganda maging ambassador ka lang ng swim, dahil makakatikin yung sino mang sponsor. Tayo yung ibibigay na training suit, most probably hindi na combination ng suit na gagawin niya. Kasi meron po time nung SEA Games po, nagbalik po ako ng swim. So tayo po yung time na na-disgrasya po ako sa swimmer. So far, yung experience mo ng sa tingin mo, talagang nababawi mo na ngayon, or nagagamit mo siya as experience para mas mag-excel ka. Marami po po yung experience ko po na yung time po nung SEA Games po talaga sobrang nalugran po talaga ako. Sobrang nasaktan po ako sa kanya. Okay, at least naka-recover. Ang importante naman siya, yung recovery. Actually, sa ganung sitwasyon, kailangan din yung mental kumusta ba yung coach? Meron ba tayong available natin na psychologist na nag-ano tumutulong sa kanila? Sinasabi namin kung ano yung aming kasi ayaw lang namin na once there is constant communication sa kanya, more on a personal level. Tapos, nag-i-email siya, mag-isip, mag-free. So, nagtutulungan na kami kasi since bata pa sila, nakakilala namin. So, it's really, yun yung maganda sa amin kasi it's more of a family. So, mas madali yung sa isa't isa. Tapos, hopefully, yung mga pangalan na hindi nila personal. Then, yun nga, sabi namin may ano sa PSP therapy or physical sa katawan, pati na rin sa emotional. So, So, aside from Rosa, Coach Anthony, nasa payroll na ba ng PSC ang mga divers natin? Yes, alam ko nasa LTP na yung most of the divers nasa budget na sila ng PSC. Ang isa na lang dadagdag namin yung artistic. So isasama na rin namin sila sa LTP kasi maganda naman yung mga performance nila. So nandun na sa PSC yung kanilang mga documents. So hopefully makakita. Coach Marie, although hindi natin malas si Coach, yung ating foreign coach, kailan ba siya nag-start sa team mo at ano yung, since na pumasok siya sa team, ano yung development na nangyayari?